no, i-avoid nyo rin ang magkaroon ng mga utang dito. I-avoid nyo. Kasi kung hindi nyo i-avoid, kawawa kayo. Huwag kayo makikinig sa mga taong nagsasabi na normal lang ang may utak dito, bla bla bla. Huwag kayo maniniwala sa mga taong yun. Ganyan ang mga naririnig ko dati nung bago pa lang ako dito sa Canada at hindi ko sila pinainggan. Kasi ito katwiran ko eh. Sa Pilipinas nga, hindi ako nagkaroon ng utang eh. Oh. So kung kailan pumunta ako ng Canada na dapat maging mas maganda ang buhay ko dahil yun ang purpose ng pagpunta ko dito eh. And then dito pa ako magkakautang. Doesn't make any sense, di ba? Kaya wag kayong mapasok sa mga student loan, yung mga mortgage na yun na pagkalaki-laki. Okay lang kumuha ng mortgage kung ang plano mo magstay dito ng matagal at kung papantay siya sa rent mo. Let's say ang rent mo is 1.5 a month. Kumuha ka ng bahay na ganun lang din. Kaso, ugali kasi ng mga kababayan natin, gusto nila yung mga malalaking bahay. Which is understandable kasi baka hindi nila naranasan sa Pinas yun. Kaya dito gusto nilang ma-experience pero mali kasi. Hindi naman nila kaya eh. Pero ang bangko dito sasabihin sa'yo kaya mo. Pero sa totoo lang hindi mo kaya. Hindi nila kaya. Tsaka ang inaasahan lang nila dito trabaho. Mahirap. Maraming mga taong nalilay off. Pagpasok nila sa trabaho, konting incident dito, pwede silang ma-fire. Yung mga ganong situation. Kaya, live within your means. Kung ano lang kaya mo. Doon ka lang. Tsaka, hindi na promise ng retirement dito, sa totoo lang. Ngayon, 10 years ago, nakita ko na hindi ka makapag-retire dito sa taas ng mga bilihin. Taas ng renta, taas ng bilihin. Mahihilo ka dito kung di ka marunong mag-budget. Nakaka-frustrate sa totoo lang. Nakaka-frustrate. And then syempre, kung di ka ganong kasanay mag-English, isa pa yung obstacle. Diba? Language barrier. Sa pangaharapin mo yan dito. Maraming challenges dito. Tapos, ngayon, nauuso pa ang mga anxiety, depression, mga ganyan. Marami tayong mga kababayan na ganyan dito. Kaya kailangan tibayan mo loob mo kung pupunta ka dito. Kasi kung mahina-hina ka, hindi obra eh. Lalo na pag winter. Kaya yun. Ay buhay. Hopefully, makahanap na ako ng trabaho. Pero minsan pag iniisip ko parang, alam mo yun, naka-burnout sa totoo lang. Parang ang sarap munang magpahinga. Kaso ang bills di nagpapahinga eh. Kaya kailangan talaga magtrabaho. At ayun lang. Tagal kong di nag-video, ngayon lang ulit ako gumawa ng video, ganito pa Anyway, next time mas gaganda ko yung video ko, yung mas positive naman. Thanks sa pakikinig mga kababayan. Peace out. Hello everybody. Matagal akong hindi nakapag-post ng video. Ilang taon na rin. Hehe. Ngayon na ulit ako magpo-post kasi ito wala lang. Dito lang ako sa kwarto ngayon nagre-relax.
Kasi kwento ko lang sa inyo buhay ko dito sa Canada na parang tagal-tagal ko na dito. Lampas isang dekada na. Pero napansin ko sa buhay dito, paulit-ulit talaga. Kaya naiintindihan ko kung bakit marami nang umaalis. Kasi nababurnout sila eh. Isa na ako doon, matagal na ako na burnout dito pero tinitiis ko lang dahil may mga goals pa ako na kailangan kong ma-achieve. Pero warning lang sa inyong mga nag-aasam pumunta dito sa Canada. Kung maayos na ang kinalalagyan nyo kung nasan man kayo, whether nasa US kayo or sa Singapore o kung saan man, kung maayos na buhay nyo sa Pilipinas, dyan na lang kayo. Huwag nyo nang pangarapin na pumunta pa dito. Dahil hindi madaling mamuhay dito sa totoo lang. Especially kung walang magga-guide sa'yo. Kung pupunta ka dito, makikipagsapalaran ka. Especially yung situation na ginagawa nila ngayon sa mga student visa. Kawawa yung mga yan. Feeling ko pinagkakapirahan lang sila ng Canada. Yung mga student na yan. Kunwari, bibigyan sila ng PR. And then, after nila magbayad, ganyan. Eventually, pauuwiin sila after 2 or 3 years. Kawawa sila. May mga narinig na akong balitang ganyan. Hindi lahat pinapauwi, pero maraming napapauwi. Reality yun. Yun ang realidad dito. So, and yung cost of living, mga pre, mataas din dito. Yan ang something na hindi ko in-expect nung first time kong pumunta dito. Sana inaral ko muna talaga ang buhay dito sa Canada bago ako pumunta. Yun ang pagsisisi ko. Kasi akala ko dati pag pumunta ako ng abroad, solve na lahat ng problema ko. I'm sure lahat kayo ganyan din ang iniisip. 100%. Pero hindi, pagdating nyo dito, simula pa lang yan ang mga matitinding challenges nyo sa buhay. Kaya mag-research kayo. Magtanong kayo kung may kilala kayo sa ibang bansa at mabait sila, magpa-guide kayo. Sa akin walang ganun eh. Ni-navigate ko lahat through my experiences. Sarili ko lahat. Kaya hanggang ngayon, tingnan nyo, nag-resign ako sa trabaho. At ngayon, naghahanap ulit ako ng trabaho. Ganun lang ang buhay dito eh. Hindi ka pwedeng walang trabaho dito, hindi ka makakatigil dahil ang bills mo hindi rin tumitigil. Hindi ko kayo tinatakot, sinasabi ko lang yung totoo. At nakaka-frustrate. Kasi hindi ito in-expect ko eh. Alam nyo yun. Tsaka